Yusek, nag-scale up si ex-human rights lawyer Harry Roque dun sa kanyang issue ng asylum. Sabi niya, come and get me. Sabi niya gano'n, no? At binanatan pa niya yung paggamit ng intelligence fund ng gobyerno. Yung gobyerno ba mag-i-scale up din in terms of evidence para siya ay kunin dahil naghahamon na siya. So, pag hindi ito natuloy, baka tamaan yung gobyerno doon sa kanyang paghahamon. Mahirap ko pong sabihin sa ngayon kung anong ipaplano ng gobyerno. Baka makapagtago siya. So, kaya sinabi ko, just wait and see kung anong gagawin natin. Hindi naman po ito, syempre, karapatan po, obligasyon din po ng gobyerno na panagutin ang dapat managot. So, kung dapat siya managot dito sa bansa at meron siyang di umanong ginawang krimen, dapat lang siya maibalik sa bansa. So, just wait and see. For Atty. Harry Roque, just wait and see. I have to point out that tama siya, no? Kasi in his response, right after sinabi ni Justice Sec Boying that his asylum bid was denied, nag-reply po kagad si Atty. Roque and he said, strike 2 na si Justice Sec, si DOJ, yung first daw na fake news was the multiple passports, which later on we found out na-cancel na nga pala yung diplomatic passports ni Atty. Roque. And then Roque says this is the second instance nga. But to your knowledge, meron talagang, I know you've given a press conference on this and you've said that DOJ has their own intelligence sources. Pero what else do we know about this? Is it likely that they would have had information on yung asylum decision? Okay, ganito po gusto ko lang pong iklaro kasi nadidinig ko na naman din po yung sinasabi ng DOJ at saka ni SOJ. Sa akin pagkakatanda tungkol sa passport, ang sabi po niya ay ang alam niya may ilang passport. Pero subject pa rin po yun sa investigation. Hindi naman po niya sinabing, sigurado na siya ganito. Nabanggit niya po yun, pero ipinapa-imbestiga po. Hindi pa po wala pa pong conclusion. Pati dito naman po, patungkol sa asylum, ang sinabi rin naman po ni, ng DOJ through Yusek Raul Vasquez, na they're just awaiting the formal notice regarding the petition or request for asylum. So, wag na lang po niya siguro maliitin kung ano yung intelligence or mga ibibigay na information sa DOJ. So, hindi po natin babanggitin kung ano nabanggit na impormasyon na naibigay sa DOJ, but tignan na lang po natin. Sorry, can you repeat that? May sabi ko na they're just waiting for the formal notice about the request for asylum. According to Yusek Raul Vasquez, they are just awaiting the formal notice regarding the asylum. So, hindi naman sinasabing deny, hindi naman sinasabi na na-grant. They're just awaiting. So, definitely meron naman din po sa kanilang bumubulong and that's the intelligence nila, yung assets nila. Yes, we are awaiting yung formal result niyan at hihintayin natin hanggat hindi dumadating yung formal result, doon lamang mag-umpisa yung mga ibang proseso. Kasi gaya ng sinabi natin noon pa at sinabi din ng ating Secretary Boying Remulla na yan ay precondition bago pumasok yung deportation or extradition. Kasi ongoing din yung petition ng prosecution natin, Danny, para makansela yung pasaporte ni dating spokesperson Harry Roque. But by that, are you saying that there's already a decision or and that we're just waiting for the promulgation of sorts, if that is the right word for it? Or, kasi the asylum process itself could take up to a year or a year and a half. I mean, we don't know. What I'm just saying is that when you say we're waiting for the formal notice, does that mean that we're waiting for them to decide or we're waiting for them to announce? Wala po akong masasabi muna, sir. Mahirap magsalita. So, but okay. I suppose what we know so far at this point is we're waiting on the formal notice from the Dutch government, correct? Yes, apo. But a different... Hindi kasi saklaw sa karapatan at poder ng DOJ yan. Nasa korte na yan. Okay. Court lamang ang pwedeng mag-cancela ng passport under our Passport Act, Danny. Marami kaming naririnig. Yun, alam mo naman, yung mga ganyan, tama. Marami kang naririnig. Pero mahirap magsabi ng direkta hanggat wala kaming dokumento. Gaya na nangyari kay Tebes, dating Congressman Tebes. Hindi kami gumalaw at kahit na anong ginagawa niyan, hanggat hindi namin nahawakan mismo yung order ng Timor-Leste government. Wait, sorry. Close ko lang tong topic na to. What about the yung plan to cancel Mr. Roque's passport? I wonder, when we spoke to DOJ a few weeks ago, sabi na nila they were getting ready to do it. I wonder if you have any updates. What I know now is they already filed a petition for cancellation and it's pending before the court. So, wait na po natin din yung decision na court. Nakapag-file na po yung DOJ? Yes po. Okay.
On a different note, Yusek, more than a couple of days ago, na-interview si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. At medyo malalim yung kanyang interview na sinasabi niya, dapat walang delay itong impeachment process at dapat lamang na ito ay mag-continue sa 20th Congress, etc. etc. Medyo critical yata yan do sa nangyaring mga proseso sa Senate last week. No? So, pag ito ba ay posisyon ng Chief Legal Advisor, pwede bang sabihin na ito rin ang posisyon ng Malacanang? Hindi ko po masasabi. Tingin ko po ang opinion ni JPE ay bilang lawyer. At kasi po sa panahon po ngayon, ayaw po talaga na manghimasok ang Pangulo sa usaping impeachment. Sabi nga po natin, pagka sumali siya dyan, unang-una hindi na po magandang tignan. Pangalawa, impeachable officer din po siya. So talagang hindi po siya dapat na nakikialam sa ganitong klase na affair or proceedings. At ako po sir as a lawyer, tanggalin ko yung pagiging paras officer ko, I agree with the Presidential Chief Legal Counsel. Yusek, does that answer your question? Basically. Hindi ko masasabing yung po ang opinion ng Pangulo dahil ang Pangulo po talaga, sabi po sa amin, ang bilin po niya sa amin is hindi na dapat pag-usapan yung pamumulitika. Trabaho lang po talaga. Ang tuon namin is trabaho. So kung may mga opinion po man, ang kanya mga ibang mga opisyal, tulad po ni JPE, bilang lawyer, yan ang po ay ginagalang na po. Okay. Pero Yusek, hindi ganun kasi pwedeng ihiwalay yung personal mong posisyon at saka yung official position mo. Dahil mas dominant yung official kung ikaw ay mataas na opisyal ng gobyerno. Diba? Yun yung usually ang policy dyan. Lalo na kung ikaw ay Chief Presidential Legal Officer, maraming tumitingin doon sa iyong legal opinion na nakaugnay sa iyong posisyon at whether you like it or not, nakaugnay doon sa posisyon ng nire-represent mo. Kaya hindi ganun kadali na ihiwalay yun. Naniniwala po ako sa inyo, sir. Totoo po yan. Pero nung nailabas po yung interview kay Presidential Chief Legal Counsel, hindi ko po natanong ang Pangulo kung ganun din ang kanyang magiging opinion or stance. Okay. Yes, sir. Pero in the same way kasi, si Justice Secretary Remulla, hindi mo mahihiwala yung kanyang his comments from the DOJ's official stance. Kahit na may... I get what you mean na meron siyang alam ko. As far as I know, alam ko ganun. Pero, it's different when the Justice Secretary says something to the press on the record. You can just say na hindi ka pwede magmarites lang na narinig ko ganito tapos sinabi mo sa press. Diba? Dahil alter ego ka ng presidente. Di ba po? Yun po nga siguro lumalabas kasi meron silang intelligence or info na nakuha. So, pero I cannot elaborate on that. Yusek, on a different topic, lumabas na tataas ang presyo ng langis. Pababa ang inflation ngayon. Inflation indicator. Kanyang itong mga huge or big oil companies na, teka, meron kayong buffer. Meron kayong langis na binili nyo several months ago sa lumang presyo. Bakit bigla kayo magtataas? At yung pagtaas nyo ay makakapekto doon sa pababang inflation, which will affect politically yung image ng gobyerno. Hindi ba pwedeng tapikin man lang sa kamay na nakalagay po na plano po niya. Kahapon na po kasi kami nagkausap, so siguro po sir, maghihingi po ako ng update kung ano po yung nangyari doon sa kanyang plano na kausapin po yung ibang oil companies about that, about sa price adjustment po. To come back to yung last answer niyo po about the impeachment, I hear what you're saying, which is the president is doing his best to steer clear of this topic kasi it's politically charged. Pero at the same time, the business groups have started raising the alarm, which is very rare kasi usually the business community, they don't comment on political affairs, but you have the big business groups like Makati Business Club, PCCI saying, and even the church saying this delayed impeachment, what they call a delayed impeachment is going to hurt investor sentiment. Tama nga naman, because it means the Senate is involved, their time is taken up instead of doing important legislative work, right? So, I wonder if the president has anything to say about that, or meron na po bang kumausap sa kanya from the business community about this, the impact on the economy? Kaunting dagdag lang sa tanong ni Reg, Yusek. Dahil karamihan sa mga senador ay members ng administration. So, ibig sabihin, directly or indirectly, may influence yung administration dito sa mga senador na ito. Either member sila ng ruling coalition or independent pero miyembro ng administration. So, baka hindi ganun kadaling sabihin na yung gobyerno o yung administration ay walang impluensya sa kanila. Sir, ganito lang po kasi, ang
uulitin po natin, no? Kasi pag kami po ang nag-meeting, hindi po kasi talaga namin na pag-uusapan yung impeachment. Ang pinaka-mensahe niya lang po sa amin, unang-una, lalo na pag tinatanong ko po siya about impeachment. At lagi lang niya sasabihin, ang impeachment trial ay nasa kamay po ng Senado. Pero ang nais po niya is masunod po ang konstitusyon, masunod po yung rule of law, kung ano po yung procedure. So, hindi naman po ibig sabihin na kapag nag-trial sila, dapat magkampihan sila or i-violate yung political neutrality. So, ganoon pa rin po ang Pangulo. Dapat masunod pa rin po kung ano sinasaad ng konstitusyon. So, when we say that, it means they have to follow the rules and the law. So, hindi sila pwedeng... Oh, Ma'am, we lost your audio. the audio. Na-mute. Ma'am, we're afraid we lost the audio there. Yusek, we lost your audio for a little bit. There, Okay, sorry. there, it's back. Saan ako nawala? A minute Okay. ago. A minute ago. Okay, so, ulitin ko lang po nung huling tinanong ko ang Pangulo dyan, sabi niya sa akin, actually ayaw niya na sagutin patungkol sa impeachment. But since siningi niya ko niyang opinion, ang lagi niya po sinasabi, nasa Senado na yan, let the process take its course, and dapat masunod po yung proseso. Proseso, when we say proseso po, everybody should follow the rules. Everybody should follow the law. Everybody should follow the Constitution. So, taong bayan na po kasi ang titingin kung sila pong mga senador, senator judges, ay sumusunod sa batas. So, yun lang po ang mensahe ng Pangulo. But although I'm wondering then, if the president thinks that the center judges are following the rules and the law, when they, when they, for example, go to Kuala Lumpur and endorse Vice President for 2028, After they took their oath. after as they convened senator- as an impeachment court. as a I mean, senator was judge. there any discussion at all about how some of the center judges conducted themselves? Ano, nagkaroon kayo Yusek Political ng neutrality. nagkaroon kayo ng statement dyan dyan sa mga dalawang senador na yan, if I remember right. So, that main position din ng presidency. Maliwanag, it's very clear sa rules that there should be political neutrality. So, dapat may iwasan yung biases. Diba? Kung magpapakita sila ng biases at hindi nila susundin yung rules at pahayaan na lang, halimbawa, yung isang tao, subject of an impeachment, na mawala na lang ng liability because magkakakampi kayo. Eh, sabi nga po natin, taong bayan po ang titingin dyan. Hindi naman po sila pwedeng sabihin na, mag-inhibit kayo. Kasi, baka yung pag-inhibit na yun, mas maging pabor pa kay VP Sara. Sa isang taong subject of the impeachment. So, taong bayan na lang po ang titingin kung tama po yung kanilang ginagawa. So, circling back to my earlier question, Yusek, just to be very, very clear, is it safe to say at this point that the president is not worried about any economic impact that the impeachment might have? Hindi naman siya, it's not on his radar? Ano, nabanggit Kasi, sabi nga po ng Pangulo, ramdam niya na ang tao ayaw ng politika, ayaw ng issues ng politika. So, kaya po ang focus ng Pangulo ngayon is trabaho. Kasi, sabi nga niya doon sa kanyang podcast, yung una, naramdaman niya, ang tao, hindi pamumulitika yung gusto. So, lahat kami dito, ang marching order, work. Siyempre, action, huwag bakasyon. Ganun lang po yun. Trabaho talaga. Pero, Yusek, dagdag lang sa tanong ni Reg. Since we don't exist in a political vacuum, no, most of the surveys, ang sinasabi, dapat matuloy ang impeachment. Most of the surveys. Tapos may mga legal luminaries. Matataas yung Yes. porsyento. Tapos may mga legal luminaries na nagsasabi, kung ito ay hindi tatanggapin ng 20th Congress, kung ito ay ilinip in the bud ng mga pro-Duterte senators, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Siguro in relation dyan, at dun sa posibleng galit ng mga tao, ay definitely tatamaan yung ating ekonomiya, tatamaan yung investor confidence. So hindi siya hiwalay sa governance o pamamahala at a particular point. At a particular point, mapipilitan ang gobyerno na magsalita. Dahil kung tatama ito sa ekonomiya, itong disenchantment sa posibleng mangyari sa impeachment. Okay, liwanagin natin, sir, Nung sinabi po ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment, wala na po doon sa estado na yun Wala na tayo doon sa phase na ayaw niya ng impeachment. Because VP Sara has already been impeached. Diba? So doon na po tayo sa issue na kukonvict ba to o magigilty to. So pag sinasabi kasi ng iba na ayaw ng Pangulo ng impeachment, tapos na po yun wala na sa kamay niya yun Kasi at the time, di ba, nag-request siya, don't file any complaint for impeachment, but it's done. So ngayon, let's just proceed kung anong pong dapat gawin ng Senado. Kung dapat ituloy po yan, kung kinakailangan mabilis po yan, kung ano yung nasa batas, gawin po nila. Yun naman po yung sa Pangulo. Trabaho niyo yan. Magtrabaho kayo kung ano yung naaayon sa batas.
Hindi para sa maging makampiyan si ganyan tao or hindi ilaglag si ganyan. Hindi po ganun ang Pangulo eh. Basta kung ano nasa batas, gawin nyo. Okay, we've run out of time, Yusek, pero just one last question very quickly. Kailan po namin may expect matatapos yung cabinet revamp? Because we're still getting installments of announcements, mga na-retain, tinanggal, mostly na-retain, of course, we know that at this point, but how much longer is this process gonna go? Okay, ma'am, kasi ganito. Continuing evaluation po, continuing performance evaluation ang ginagawa ng Pangulo. So kahit po na-retain yung iba, kapag medyo hindi naging maganda at ang trabaho nila ay hindi pa rin naayos sa direktiba ng Pangulo, pwede pa rin sila matanggal. So hindi ko po pwedeng masabi anong timeline, anong time frame. So dapat lang po, on notice sila. Yun po yung sabi ng Pangulo, on notice. Kumbaga lagi on probation. So dapat silang magpakita ng kanilang galing at concern sa taong bayan. Ganun po. Okay. Salamat. So we'll just have to keep waiting on the announcement kung sino pa yung next. We'll leave it at that. Thank you so much for joining Storycon today. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, thank you so much. Thank you. Salamat, Yusek. Honor. Thank you.